Magandang araw mga bata! Gusto niyo bang makarinig ng isang kwento? Sa kwentong aking babasahin, malalaman natin kung paano niya nalibot ang buong Pilipinas kahit na marami sa kanyang ipinagbabawal sa gitna ng kanyang kalagayan. Pero bago iyan, handa na ba kayong makinig sa aking kwentong babasahin? Kung gayon, simulan na natin! Ang pamagat ng aking kwentong ibabahagi sa inyo ngayong araw ay Ang Batang Maraming Bawal. Ano na nga ulit ang pamagat ng aking kwentong babasahin? Magaling! Ang Batang Maraming Bawal. Isinulat ni Fernando Rizal Gonzalez at iginuhit naman ni Rodel Tapaya. Kung ang ibang bata takot sa ospital, ako yata sa lahat ng mga bata ang maninibago sakaling lumipas ang isang buwan na hindi man lang nakakadalaw sa aking doktor. Kami raw ang mga batang sa pagkasilang pa lang ay mayroon ng mga kapansanan. Sabi ng iba, kami raw ang mga tipo ng bata na kahit kailanman ay hindi tatanda. Ang tawag nila sa akin, si Romeo Mapangarapin. Ano na nga ang tawag sa kanya? Tama! Si Romeo Mapangarapin. Mahilig daw kasi akong managinip ng gising. At napansin din ng iba na ilang buwan pa lang nang ipinanganak ako, parating na akong nagtuturo ng mga bagay na hindi kailanman ay hindi ko maaabot. Nawili akong pagmasdan mula sa ituktok ng bahay namin ang mga paisa-isang lobong kumakawala sa tuwing may kaarawan sa kapitbahay. Nahilig din ako sa pagtanaw sa mga ibon sa alapaap, sa mga paru-parong tumatalon-talon sa bawat bulaklak at maging sa bahaghari. Sa panaginip ko, parati akong lumilipad. Ano na nga ang kanyang ginagawa sa kanyang panaginip? Tama! Parati siyang lumilipad. Kapag binabanggit ko ang mga ito kay tatay, nangingiti lang siya sa akin. Mahilig ka kasing manood ng mga paborito mong superheroes sa TV. Sinasabi niya. Kaya dala mo hanggang sa panaginip ang lagpaglipad tulad nila. Kapag nagigising na ako sa totoong mundo, pakiramdam ko'y muli na namang mananaig ang kalungkutan. Ang pakiramdam na ako'y nag-iisa, malayo sa mga bata at malayo sa mga kalaro. Huwag kang lumabas ng bahay, Romeo! Bawal sa iyo ang tumakbo at baka ikaw ay madapa. Bawal sa iyo ang magalusan o masugatan. Bawal sa iyo ang magkapasa. Bawal sa iyo ang makipaglaro ng ball games dahil baka matamaan ka kung hindi ng kalaro mo ay ng bola. Kung ikaw si Romeo, ano ang mararamdaman mo? Kaya madalas, mas inaasam-asam ko ang bumalik na lang sa aking mundo ng mga pangarap. Sa mundong iyon, malaya kong nagagawa ang mga bagay na kahit kailan ay hindi ko maisa sa katuparan sa totoong mundo. Isang araw, napaisip ako, totoo kayang ang mundo'y para lang sa malakas? Sa magagaling? Sa mabibilis? Sa mahuhusay? At sa mga maliliksi? Buti na lamang at nandun si tatay para kausapin ako. Tandaan mo anak, hindi mo man magawa ang ibang bagay, hindi iyan makasasagabal sa mga bagay na maaari mong gawin. Nandito kami ng nanay mo para suportahan ka. May kakayahan daw akong lumikha ng mga tula. Isang bagay na ikinatutuwa ng ilan kong mga guro sa paaralan. Saan nga ba pupunta ang mga hangin?
kung hindi sa mga awitin. Kahit pa ang mga dahoy nalalaglag, ang puno'y nananatiling matatag. Saan mo hinuhugot ang mga katagang iyan, Romeo? Tanong minsan sa akin ni inay. Ginagaya ko lamang po si Bilagtas. Biro ko sa kanya. Mga aklat at babasahin ang malimit kong kasama. At pinuno ko ng mga tula ang mga kwaderno ko sa paaralan. Ang nais ko'y makasama kayo para hindi na ako nag-iisa. Pero naisip ko, bakit ba ang Maya lumayo may bumabalik rin sa kanyang ina? Makataka talaga! Tuwang-tuwa si inay nang minsang mabasa ang isinulat ko. Niyakap niya ako. Ako na ang pumigil sa kanya. Inay, huwag masyadong mahigpit at baka magkapasa ako. Isang gabi, gumawa ako ng tula para sa aking mga magulang. Kung bakit espesyal kayong dalawa sa akin, ni Romeo mapangarapin. Para kayong asukal sa matabang na kape, ang asin na pampalasa sa ulam na kare-kare, yelong pampalamig sa gulaman at sago, ang sari-saring ulam na nag-iisang kaning ako. Ano bang gusto mo para sa iyong kaarawan? Minsan ay nabanggit sa akin ni tatay. Gusto ko, tay, ang mga bagay na lumilipad, tulad ng lobo, ulap, ibon, o baghari. Ano na nga ang gusto ni Romeo? Mahusay! Talaga nga namang nakikinig kayo sa ating kwento. Ang gusto niya ay lobo, ulap, ibon, at bahaghari. Dahil magaling na pintor si tatay, ngumiti na lang siya at sinimulang gumuhit sa kanyang kwadro. Nang dumating ang aking kaarawan, masaya niyang ibinigay sa akin ang kwadro. Buhay na buhay niyang iginuhit ang mga bagay na paboritong-paborito ko. Ano na nga ulit ang paborito niya? Magaling ang mga lobo, ulap, ibon, at iba pang mga bagay na lumilipad. Kinagabihan, lubos ang kasiyahan ko nang ako'y makapanaginip na ako daw ay nakasabit sa parachute at pirmeng tinatangay ng hangin at hindi makalapag-lapag sa lupa. Paano kaya kung libutin ko ang buong Pilipinas sa loob ng isang araw? Bulong ko sa sarili. Wala nang kalarong mangangantyaw sa akin. Wala nang mga manunukso. At higit sa lahat, wala nang bawal na maaari kong gawin. Tila yata may nakarinig sa kahilingan kong mamasyal at libutin ang buong Pilipinas sa loob ng isang araw. Saan na nga ulit lilibot si Romeo sa kanyang panaginip? Mahusay sa buong Pilipinas. Sa palagay ninyo, malilibot kaya ni Romeo ang buong Pilipinas sa buong gabi? Halina't ituloy natin ang kwento. Noong gabing iyon, ang dami kong narating. Tangay-tangay ng higanting parachute, nakita ko ang malawak na Banawe Rice Terraces. Ano na nga ang malawak na nakita ni Romeo? Tama, ang Banawe Rice Terraces. Nakita ko rin ang Bulkang Mayon at maging ang mayuming 100 Islands ng Pangasinan. Ano na nga ang dalawang nakita ni Romeo? Magaling ang Bulkang Mayon at ang 100 Islands sa Pangasinan. Masayang hinagod ng mga mata ko ang mga palayan sa Central Luzon, ang mga makasaysayang simbahan sa Ilocos, at ang mga balyenang lumulutang sa Dunsol.
At kay haba-haba pala ng San Juanico Bridge na nagdurugtong sa Samar at Leyte. Kay taas din ng Mount Apo at kay rikit ng Pagsanahan Falls. Saan na nga pumunta si Romeo? Sa San Juanico Bridge, sa Mount Apo, at sa Pagsanahan Falls. Mahusay! Talaga nga namang nakikinig kayo. Ituloy natin ang kwento. Nagising ako, nakipkip sa dibdib ang kwadro. Uhaw na uhaw akong gumising at uminom agad ng isang basong tubig. Parang ang layo ng napasyalan ko. Sabi ni tatay, mukhang masayang masaya daw ako habang natutulog dahil nakatodo raw ang ngiti ko. Tatay, napakaganda pala ng Pilipinas! Ang sabi ko. Talaga? Paano mo nasabi? Hindi ka pa naman nakakalayo dito sa ating bayan na. Basta, sa mga panaginip ko, nakita kong napakaganda pala ng bayan natin, tatay. Ang sabi ko. Oh, magbihis ka na. Lalakad na tayo. Paalala ni tatay. Maya-maya lang ay pumunta muli kami sa doktor para sa aking regular check-up. At hindi na ako makapaghintay dahil ikikwento ko sa aking doktor at maging sa ilang kapwa ko pasyente ang nangyayari sa aking masayang paglalakbay. At dyan nagtatapos ang kwentong pinamagatang Ang Batang Maraming Bawal. Nasayahan ba kayo sa aking kwentong ibinahagi? Salamat kung ganon. Kung kayo si Romeo, masisiyahan ba kayo sa mga kanyang napuntahan sa kanyang panaginip? Ako'y nagagalak dahil nakinig kayo mabuti sa aking kwento. Hanggang sa muli mga bata, paalam!